Si Jie ay palaging tahimik na lumalago hanggang sa punto na ang aking swerte kapalaran ay tumaas din ng malaki kaya dapat tingnan. Lumabas na ito'y tugma nga sa aking hinala. Sa nakikita ko, hindi lang ibang kaluluwa ang taglay mo kundi pati na rin ang talino, ito, ng nakaraang buhay, tama ba? Kung gayon, ang alaala ng ibang kaluluwa ay kasama ng iyong pangunahing kaluluwa, masasabing simbiosista. Kaya lang, may mga alaalang natatakpan ng hamog kaya unti-unting naglalaho. Pagdating sa itaas na mundo, Tidanigi, mas lumakas pa ang pakiramdam na ito. Tanga! Hindi mo maaaring pagkatiwalaan ang Guchangsh na ito. Hindi ko akalain na sasabihin mo ang ating sikreto sa kanya. Nasirang alaala ba? Maaaring makaranas ng matinding pinsala ang isang makapangyarihan sa itaas na mundo. Impossible. Bawiin ang pagkatao ng taga-ibaba na mundo, Gigi, para muling mabuhay, maging babaeng bida ng anak ng kapalaran, Chai. Sa totoo lang, hindi simple ang pinagmulan. Ginoo, Sian V, madalas din akong managinip ng isang sinaunang larangan ng digmaan kung saan naroroon ako, parang isang simbolikong hayop, hinihipo at sinasamba ng maraming di kilalang nilalang. Sa panaginip, ang itsura ko ay napakabagsik, malupit, walang awa, parang isang walang kapantay na demonyong wawasak sa lahat. Ayos lang yan. Kahit hindi mo pa ito lubos na maintindihan sa ngayon, tungkol naman sa kaluluwang iyon, ang kaluluwang iyon mo ay mayroon ng pangkalahatang pag-unawa. Isang katawan, dalawang kaluluwa, nagtataglay ng talino at pagiging sensitibo na mahirap makamit ng karaniwang tao. Kung talagang magsasama, malaki rin ang pakinabang na makukuha mo, marahil ay matutulungan kang makarating sa ibang mundo. Yixed, tungkol naman sa walang kapantay na demonyo. Naniniwala ako sa hinaharap, naniniwala ako na kapag nabunyag ang balita na taglay ko ang panloob na demonyo, Gihadma, tiyak na poprotektahan mo pa rin ako. Sa ngayon, para sa kaligtasan, tungkol sa pinagmulan ng kaluluwang iyon mo, pagbalik ko ay dapat ko pa ring tanungin ang aking ina sa kulto ng primordial na Diyos, Fei Tirisgyo, kung ano ang masasabi niya. Kung alam niya, tiyak na may maitutulong siya sa iyo. Tutal, ang nauna sa kulto ng primordial na Diyos ay ang kulto ng primordial na demonyo, Veitemagyo. Ang pagiging tagapagmana ko ng masasamang sining, Masian, ay may kaugnayan din sa kanila. Mukhang kailangan kong maglaan ng oras para bisitahin si ina. Pagkalipas ng 3 araw. Mula noong nakaraang beses, dahil sa pagkuha ng 8 desyertong demonyong sibat, Githi Hong Maithi, naubos ang lahat ng demonyong antas, sa demonyong garapon, na nasa kamay ko. Hindi ko inaasahan na sa muling pagpipino, naubos eksakto ang 3 araw ko. Ito ay isang epektibong paraan ng pagkontrol sa iba, mukhang kailangan kong gumawa pa ng ilan sa hinaharap. Matagal na rin akong nakabalik sa itaas na mundo, napakaraming bagay na ang halos na ayos na. Hindi ko lang alam kung nasaan ang kasintahan kong iyon na siyang babae ng kapalaran, Chai. Batang Panginoon, Futie. Dumating ang emperador, Hongzhi, ng walang kapantay na dinastyang immortal, Song Tintriu, kasama ang ika-4 na prinsesa. Iniutos ng pinuno ng pamilya, Giajie, na pumunta kayo sa pangunahing bulwagan para makipagkita sa kanila. Kapatid na Yu, Withain. Kapatid na Gyu, Suhain. Kay tagal nating hindi nagkita, pero si Mingkong ay mukhang may kilos emperador na. Sobra naman ang papuri mo, kapatid na Gu. Sobra naman ang papuri ninyo, Tiyuhin, Giri. Nako, sa nakaraang buhay, ang ama ay laging mahigpit at strikto sa akin. Kabaligtaran si Tiyuhin na minahal ako na parang tunay na anak. Sayang nga lang at laging may konsensya si Tiyuhin kay Guchangsh. Sa huli, nagkaroon ng panloob na demonyo, ang pag-akyat sa ranggo ng paglilinang, Tuvay, ay nagkaroon ng backlash, at nauwi sa pagkaubos ng paglilinang. Humantong sa isang kahabag-habag na katapusan. Kasama si Tia, Mu, sa huli ay nagkasakit din dahil sa kalungkutan, walang gamot na makapagpagaling. Guchangje, gaano karaming tao na ba ang napahamak mo? Dumating na ang batang Panginoon. Ama, Tiyuhin, Keith Yu. Mingkong. Changge, tamang-tama ang dating mo. May pinag-uusapan kami ng tiyuhin mo. Kayong dalawa ni Mingkong ay mga bata pa, bakit hindi mo isama si Mingkong na mamasyal? Tama rin, dati kapag dumarating si Mingkong, hindi ba't laging gustong sumama kay Changge? Bakit parang hindi na ganoon kasigla ngayon? Mingkong, labas tayo, ha? Alazanti.
Ang dalawang batang ito ang bilis lumaki. Ano ang tinitingnan mo? May dumi ba sa mukha ko? Kanina saglit kong inakala na nandito ka para umurong sa kasal. Nalaman mo na ba kung ano ang nangyayari? Changge, bakit mo naiisip yan? Kung gusto mong umurong sa kasal, sabihin mo lang ng diretsyo, tutal lagi mo naman akong kinaiinisan. Nagtanong lang ako. Hindi kailangang seryosohin ni Mingkong. Nagtanong lang. Akala mo ba ako pa rin ang dating Mingkong na madaling suyuin at lokohin? Akala ko ba kinaiinisan mo ako, hindi ba't mas madali para sa iyo kung urong tayo sa kasal? Gusto kong panatilihin ang dating maliit na anyo, unti-unting lumapit sa iyo, makuha ang tiwala mo, bawasan ang depensa mo, dahan-dahang lamunin ka hanggang sa huli. Mingkong, napansin ko na nitong mga nakaraang araw, parang malaki na ang ipinagbago mo. Changge, anong sinasabi mo? Anong pagbabago naman ang magagawa ko? Ikaw naman, dati hindi ka ganito kabait sa akin. Anong nangyayari sa iyo kamakailan? Dati, totoo ngang sobra ako sa iyo. Pero simula ngayon, hindi ko nagagawin yun sa iyo. Paano niya nasasabi ang mga ganitong salita? Sa katayuan kong muling isinilang, imposibleng malaman niya. Nagbago na ba siya ng ugali? Hindi, impossible. Yumingkong, ang demonyo ay hindi magiging santo. Huwag kang magpabulag sa mga kasinungalingan niya. Huwag mong kalimutan ang misyon mo pagkatapos muling isilang. Sinusubukan ba niya ako? Mingkong, anong nangyayari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Chang, hindi mo naman talaga ako niloloko, di ba? Ako ang saya ko. Alam kong darating din ang araw na mapapalambot kita. Munting hangal, paano naman kita lolokohin? Kahit hindi ko alam kung ano talaga ang itinatago mo, ang pag-arte mo ay kapantay din ni Lintean. Ngayon, wala pa ring kilos ang sistema, ano ba talaga ang larong ito? Changj, bakit bigla kang naging mabait sa akin? Bakit mo tinatanong yan? Ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap, hindi ba't nararapat lang na maging mabait ako sa iyo? Magiging asawa sa hinaharap? Noong nakaraang buhay, noong sinaksak mo ako ng espada, inisip mo ba kahit minsan na asawa mo ako? Bakit parang hindi maganda ang itsura mo? Wawala. Paumanhin, Mingkong, biglang sumama ang pakiramdam ko. Paumanhin sa abala. Nakipag-ugnayan sa babae ng kapalaran, Mingyuekong. Ang emperatris na muling isinilang, pag-ibig na parang alikabok, pagkamuhi na hanggang buto. Nilalaman ng misyon, unang misyon, pasukuin ang babae ng kapalaran. Gantimpala, 5,000 puntos ng halaga ng kapalaran, 2,500 puntos ng halaga ng tadhana ng langit. Ang natitirang gantimpala ay ibibigay pagkatapos. Ikalawang misyon, patayin ang babae ng kapalaran. Gantimpala, 5,000 puntos ng halaga ng kapalaran, 5,000 puntos ng halaga ng tadhana ng langit. Ang natitirang gantimpala ay ibibigay pagkatapos. Dumating na nga. Kahit pagsamahin pa ang relasyon ng aking mahabang buhay na pamilyang Gyu, Kiren, Sinsigya, at ng walang kapantay na dinastyang immortal, kailangan pa rin ang sarili ni Yumingkong. Hindi ba't ang halaga ng misyon dalawa ang pinakamagandang pagpipilian? Pinili ng host ang unang misyon. Nakuha ang suporta ng sistema. Nabunyag na ang pagkatao ni Yumingkong, lumalabas na siya ay muling isinilang. Hindi nakapagtataka na si Yumingkong ay labis na nabigla nang marinig ang mga matatamis kong salita kanina. Pinatay sa araw ng kasal ng pinakamamahal na asawa, ang ganitong pagkamuhi ay mahirap mapawi para kaninuman. Batay sa mga pinagdaanan ni Yumingkong, makikita na ang disposisyon ko sa timeline na iyon ay tiyak na pinangingibabawan ng pagiging demonyo at hindi ko pa nagigising ang sistema at ang mga alaala ng nakaraang buhay. Bagamat makatitiyak na mahal niya ako sa nakaraang buhay, karamihan sa impormasyon tungkol sa akin ay tiyak na alam din niya. Maging ang bagay na taglay ko ang pagiging demonyo ay marahil alam din niya. Ngayon, ang makuha ang tiwala niya ay tila mas lalong mahirap. Maging ngayong araw, natuklasan niyang iba ako sa nakaraang buhay, marahil ay iniisip niya kung sabay kaming muling isinilang. Kung susubukang kusang maglinis ng pangalan, lalo lang itong dudungisan. Para mapawi niya ang galit niya sa akin sa kasalukuyan, kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Ang susunod ay ang laro sa pagitan ng mag-asawa. Kapatid na Yue, kailangang maglasing tayo ngayong gabi. CJ, anong nangyayari kay Mingkong?
Inapi ka na naman ba ng walang kwentang batang si Changsh? Nag-iisip lang po kayo ng sobra, tiyuhin. Hindi po ako inapi ni Changsh. Naalala lang ni Yue kung ang nakaraan kaya medyo nalungkot lang. Nakikita kong palala ng palala ang batang ito. Ganoon na nga, pinoprotektahan mo pa rin siya. Kung matapos kayong ikasal, hindi ba't patuloy ka lang niyang aapihin? Nagbibiro lang po si ama. Si Mingkong ang magiging asawa ko sa hinaharap, mamahalin ko pa siya ng husto, paano ko siya aapihin? Mingkong, mas maayos ka na ba ngayon? Kanina kasi hindi maganda ang itsura mo. Bakit umiiyak na naman? Naghahanda bang magpanggap na masayang mag-asawa para pagtakpan ang mga nakatatanda? Ayos lang ako, Changsh. Huwag kang mag-alala. Mabuti kung gayon. Mahaba pa ang gabi, bakit hindi ka sumama sa akin, Vifu, na uminom pa ng ilang tasa? Ay nako, kapatid na Yue, bakit bigla yata akong nahihilo? Hay, tumatanda na, mahina na ang tolerance sa alak, mahina na. Tara na, umuwi na tayo at magpahinga ng maayos. Kayo nang bahala sa pagkain, mga bata. Hanggang dito, Guchangsh, umalis na silang lahat, gusto mo pa ring magpatuloy sa pagpapanggap. Kahit na manatili kang malamig sa akin tulad ng dati, hindi magbabago ang ating kasunduan sa kasal. Kaya bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Ano ba talaga ang iyong pakana? Dati, hindi ka ganito kakomplikado mag-isip. Hindi ko alam kung bakit sa loob ng kalahating taon ay nagbago ka, naging ganito ka ngayon. O ang kahinaan mo noon ay pawang pagkukunwari lamang. Kung ganoon nga, tuso ka rin pala. Hindi niya alam ang aking sikreto, hindi kaya hindi siya muling isinilang kasama ko. Kung gayon, ang pagsusuri ni Guchangsh ngayon ay dahil napansin niyang may nagbago sa akin kamakailan. Kung totoo nga ito, halatang medyo nagpadalos-dalos ako. Yumingkong, bakit sa tuwing kaharap mo si Guchangsh ay hindi ka makalma? Rurok ng Marcus Realm, Feng Hu says. Mukhang marami ka pang itinatago sa iyong kasintahang ito, ha? Guchangge, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako agad. Mingkong, hanggang ngayon ba ay hindi ka pa handang sabihin lahat sa akin, Vifu? Kung nakita mo na rin lang, hindi na kailangang magpanggap pa. Tama ka, ang dating anyo ko ay pawang pagkukunwari lamang para makuha ang loob mo. Ngunit natuklasan ko na sa halip na pahirapan ang sarili, mag-aksaya ng lakas sa pag-iisip kung paano mapapalambot ang isang taong may pusong bakal, mas mabuting gumugol ng kaunting enerhiya para palakasin ang sarili. Tutal, ang sariling lakas ang pundasyon, hindi ba't ang labas na mundo? Ito ang mga salitang sinabi mo sa akin noon. Tama, natutunan mo nang umangkop sa sitwasyon. Paano mo nalaman na hindi ako mapapalambot ng iba? Hindi ko akalain na ganyan pala ako sa puso mo. Ngunit, Mingkong, sa loob ng maraming taon na itinago mo ito sa akin ng ganito kalalim, nasaktan mo talaga ako. Guchengsh! Huwag mong gamitin ang mga salitang iyan para lokohin ako. Anong klaseng pagkatao meron ka, hindi mo ba alam? Oh! Anong klaseng pagkatao meron ako? Ikaw! Kung hindi ka patitigil, hindi na ako magiging magalang. Oh! Paano ka hindi magiging magalang? Hayop! Ikaw! Anong gusto mong gawin? Mahaba pa ang gabi, ano sa tingin mo, Ginang?